Nagpaulan ng kwarta ang gobernadora ng Samar. Napakasayang tignan ang nag-trending na video ni Gov. Sharian Tan habang sumasayaw ng kuratsa. Naganap ang pagdiriwang habang binabaha ang Samar. Umaapaw ang mga ilog at inaanod ang mga bahay. Maraming netizens ang nanggigil dahil sa gitna ng mga pagnanakaw sa pondo ng flood control projects, nakuha pang magpa-viral ng kanilang marangyang buhay. Grabe. Hindi palaging masaya ang dinastiyang Tan. Dahil sa likod nito ay may nakatagong lihim ang buong pamilya. Sikreto na sinimulan ng inang si Milagrosa. Damay dun sa flood control. Siyempre, gobernador eh. Yang palang mga gobernador dyan sa Samar na yan, magkakapatid, mag-iina, dynasty. Oo, dahil yung Muli nanay pala nila online nahatulan na yung dati ng 100 ni years na Governor pagkakulong. Sharian Kita mo Tan yun? ng Samar Dahil sa na nagdulot ng halo-halong reaksyon pag mula sa nanakaw publiko. Ayon sa opisyal, Oo. hindi daw ito bahagi ng Ngayon, isang lavish eto dinner naman yung at anak, wala raw itong nagpamudmud kinalaman naman ng sa pera. mga flood control projects. Oo, nagpaulan ng Sinabi pera. na parte lang ito ng Grabe. kultura at tradisyon ng kasayahan sa mga Ginawa piyesta sa- ng lalawigan. Pero marami ang nabastusan at nainsulto. Lalo na't ginanap ito sa isang probinsyang matagal nang nakararanas ng baha, kahirapan at ilang beses nang idineklarang state of calamity. May mga nagsalita na parang kulang sa empathy o pakiramdam ang gobernadora. Walang pakikiramay o Yung marahil ay Samar pala na yan, walang pakialam matagal sa na palang paghihirap binabaha ng mga niya. taga-Samar. So, biro mo, nung panahon pa ni Sa pangalawang Digong, kunyari, video na may mga kumalat, flood control na yan. makikita Meron na nun eh. nagsasayaw muli ng May mga kuratsa ang project na pinasok gobernadora yan eh. at O kung si Calbayog ilang City Mayor milyon-milyon Mon yun Mon Uy. na... Ginawa ito sa isang event na tinatawag na wala Governor's namang Night project o pala. gabi Ghost ng project, pagpaparangal kumbaga. kay Shari para sa mga Diba? nailansan nitong proyekto sa lalawigan. Siyempre, May kasama nakitang na ang mga bakal, isa, epektibong maliit. flood control projects. Yun Epektibo Yun sa yung... kapalpakan. Habang nagsasayaw, makikita rin na may mga tao sa paligid na naghahagis ng mga Hey, perang papel malamang, ng mga baka, 100, mga di natin 500 piso sa masasabi. ere. Sinabi ulit na parte lang ito ng kasayahan Mga sa sayaw pera. na kuratsa. Grabe. Tradisyon na patok sa mga waray na sumibol sa rehiyon ng Visayas noon pa na kinilala ng National Commission for Culture and Arts na isang indigenous waray. Sinabi ng bilyonaryong gobernadora na ang kanilang nakukolekta ay madalas napupunta naman sa mga simbahan at sa mga barangay projects. Kumbaga, nagpapasungkit ito ng simpatya mula sa mga mahirap sa lungsod. Inungkat pa na para sa taong bayan ang umuulang pera. Tila pang gaslight lamang itong dahilan ng maluhong gobernadora. Tumugon ulit at sinabi na nalulungkot daw siya na pinupuna ng ibang tao ang kanilang tradisyon. Mukhang pa-victim effect pa at siya pa ang nalulungkot imbis na ang mga taga-Samar na lubog sa kahirapan. Siya pa ang naiiyak sa kalungkutan imbis na yung mga inanod ang bahay. Siya pa ang hindi masaya imbis na yung mga nawala ng kabuhayan at na ang kinabukasan. Nakakaawa nga naman ang gobernadora. Lubog baha na nga ang kanyang ano eh. Marahil totoo na walang kinalaman ang pag-ula ng pera sa katiwalian ng mga flood control projects. Pero hindi sa DPWH nagtuon ng mga mata ng netizens, kung hindi dahil sa magkakapamilya ang nakaupo sa pamunuan ng Samar. Pamilya na puno ng kontrobersiya mula pa sa ina na si Milagrosa Tan. Sa Eastern Visayas, sa bayan ng Palumpon, Leyte, lumaki siya sa simpleng pamumuhay. Ngunit nasa puso nito ang pangarap na makapaglingkod sa kapwa. Paglipas ng panahon, nag-asawa siya ng isang Katbaloganon at doon, nagsimula ang kanyang koneksyong politikal bilang kauna-unahang babaeng naging gobernador ng Samar. Si Milagrosa Mila T. Tan ang itinuturing na haligi ng Tan Political Dynasty. Ito ang nagsimula sa pamilya na humawak sa matataas na posisyon ng walang mabigat na karibal. Nagsimula siya bilang board member ng 2nd District mula 1998 hanggang 2001. Pagkatapos noon, naging gobernador ng Samar mula taong 2001 hanggang 2010. Matapos lang ang ilang taon, bumalik siya bilang gobernador noong 2019. Pero pumanaw sa gitna ng panunungkulan noong Nobyembre 2019 din. Pero mula 2010 hanggang 2019, nagsilbi siyang kongresista ng 2nd District ng Samar. Pero hindi siya nakaligtas sa kontrobersiya. Dahil noong taong 2019, nahatulan siya na may sala sa di umano'y anomalyang procurement. Habang nakaupo bilang gobernador ng Samar, nasangkot si Milagrosa sa isang mabigat na issue ng katiwalian. Sa halip na dumaan sa tamang proseso ng public bidding, pinirmahan niya ang pagbili ng 16.1 milyong halaga ng emergency supplies, mga gamot,
bigas, t-shirt, electric fans at iba pa na kunwari para sa mga nasalanta ng bagyo. Pero ang problema, nauna pa raw ang mga order bago dumating ang bagyo. Ibig sabihin may sablay sa kwento ng emergency funds. O may milagrong ginagawa si Milagrosa. Buwan ng Marso taong 2019, hinatulan si Mila Tan ng Sandigan Bayan ng 8 counts ng graft. Ang kabuuang sintensya ay higit sa 100 taon sa kulungan at habang buhay na pagbabawal ng posisyon sa gobyerno kung makakalaya ito ng buhay. Hindi biro ang hatol. 1 siglo na himas rehas ang ina ni Shari. Hatol na singtindi na panghabang buhay. Bago pa man matapos ang unang kaso, may isa pang isyong hinarap ito. Ang pagbili ng 69.1 milyong pisong halaga ng medical at dental supplies noong taong 2007. Wala rin itong tamang bidding at hindi rin rehistrado ang supplier. Kulang sa ebidensya ang ombudsman kaya naabswelto sa kaso. Nang pumanaw si Mila Tan, isinara ng Sandigan Bayan ang ibang kaso laban sa kanya. Naiwan ng unang babaeng gobernadora ng Samar ang mga anak nitong sina Shari Ann, Reynolds Michael at Stephen James Tan. Pero kung akala mo na wala na sa politika ang pamilya ng Tan, diyan ka nagkakamali. Nagpatuloy ang pananamasa sa kapangyarihan ng pamilya at nakontrol ang buong lalawigan. Si Shari Ann T. Tan de los Santos na sa edad na 25 taong gulang ay naging gobernadora ng Samar mula taong 2010 hanggang 2019. Tapos ay naging kongresista hanggang taong 2022 at kasalukuyang gobernadora. Tapos si Stephen James Tan na naging vice-gobernador mula taong 2010 hanggang taong 2019. Tapos ay naging kongresista din. Si Reynolds Michael Tan na naging pansamantalang vice-gobernador noong 2019 na halal bilang gobernador hanggang 2022 at ngayon isa ring kongresista. Kasama ang tiyo nilang sina Arnold V. Tan, ang vice-gobernador at Ruben V. Tan na naging provincial board member sa Samar. Napagalaman na mayroong mga skeleton sa closet ang kuratsyerang gobernadorang si Shari Ann Tan. May reklamo na nakabinbin hinggil sa kakulangan ng transparency sa kanyang pamumuno. Ayon sa reklamo, hindi maayos na naidi-disclose ang mga pag-budget at financial transactions ng lalawigan. Noong taong 2010, may malaking petisyon para tanggalin sa pwesto ang magkapatid na Shari Ann Tan at Vice Governor Stephen James Tan dahil sa paratang na malversion o pandarambong ng pondo ng bayan. Kung merong kasabihang like father like son, meron din sigurong like mother like daughter. Ngayong 2025, sa paglabas ng mga scam control projects, flood control projects, tila masisilip muli ang makapangyarihang pamilya. Ilan sa mga kontratista na nakakuha ng napakalaking kontrata mula sa DPWH ay ang JFR Construction Incorporated na nakapagtala ng 18 flood control projects sa Samar na umabot sa 856 million pesos mula taong 2022 hanggang 2024. Bukod pa sa iba pang mga kontratista. Base sa sumbong sa Pangulo website, sangkaterbang proyekto pang flood control ang meron sa Samar, katulad ng mga kontrata ng CDU at JCL Construction. Siguradong bilyon-bilyon na naman ang usapan na nakuha mula sa DPWH. Kung matatandaan, nahatulan ng ina ni Governor Shari dahil niluluto nito noon ang mga bidding sa kanilang nasasakupan at ibinibigay sa kanilang mga kasosyo. Sigurado, ngayong 2025, malaki ang pabaon kapag ganyan ang kalakaran, lalo pat pamilya Tan ang may hawak sa buong Samar. Ayon sa Inquirer, idineklarang under state of calamity ang Samar noong taong 2023 dahil sa matinding pagbaha at mga landslide na nakaapekto sa 20,000 mamamayan. Inulat ng Manila Bulletin noong buwan ng Nobyembre taong 2023 na sa itaas at kanang bahagi ng Samar ay lubog sa baha kasama ang 55 barangay sa Katarman. Pinahayag ng Philippine News Agency noong taong 2024 na idineklarang nasa ilalim ng state of calamity ulit ang Samar dahil sa pagbaha. Kasama ang Maydolong, Borongan City, San Julian, Sulat, Taft at iba pa. Ngayong taong 2025, ayon sa Samar Daily News, nakuhanan ng umabot sa 1,000 sasakyan na hindi makatawid dahil sa baha sa tulay ng Santa Rita.
Nakakaawa nga talaga ang mga bilyonaryong pamilya ni Governor Sharitan. Kawawa sa katiwalian.